Oh, why not? Dahil may isa pa siyang term as mayor, so baka tumakbo pa siya as mayor sa midterm. Pero after ng midterm, no, ay ayaw naman yata niya mag-congressman sa Baguio, baka umakyat siya minimum as senator. No? Kung magkaroon siya ng traction, bakit hindi higher? Di ba? Bakit hindi higher? So, posible yan, no? Kung siya ay magmamarka. Huwag niyong kalimutan, no? Si Miriam Defensor Santiago noong 92, halos overnight nagmarka dahil sa kanyang anti-corruption statement. Sa BID. No? Wala pa nga siyang ginawa eh. Wala pa nga siyang masyadong ginawa eh. Mas statement lang eh. Mas atake lang eh. Pero, yung estilo niya, yung kanyang accent, di ba? At yung kanyang antics, medyo naging perfect storm para sa anti-corruption. Napansin ng tao yung anti-corruption at yung kabataan nag-flock sa kanya. At muntik na siya manalo. Kahit wala siyang makinarya, kahit wala siyang resources, no, kahit hindi siya lumang pangalan, hindi siya warlord, hindi siya dynasty, muntik na siyang manalo. Muntik ka, sabi nga nung iba, nanalo eh. Diba? Actually, siya mismo nagsabi, Sek, nanalo daw siya. Nadaya nga diba? That was overnight, ha? Overnight yun. Eh, ito, 5 taon na preparasyon, di ba? Mas mahaba. Ang nakikita nyo, Sek, highest, if ever, would be senator. Do you think he has a good chance kung mas mataas pa sa pagiging senador? Well, it remains to be seen. No? Paano 5 taon pa eh? No? Kung masusustain niya yung ganyang klaseng proyekto, kung maimamarka niya yung kanyang personahe, no? Maimamarka niya dahil ngayon kasi pinag-uusapan siya all over the place eh. No? Ang daming gusto mag-volunteer sa kanya. Kung yan ay masusustain niya at saka ma-expand niya, no? Huwag mong kalimutan, halimbawa, nung nakaraang eleksyon, 15-16 million ang bumoto kay Lenny. Talo siya. Pero hindi yan maliit. 15-16 million, yan ang boto ni Duterte. Yan ang boto ni Pinoy. Diba? At ang kaibahan yung quality. Yan yung mga volunteers na sumasama sa rally for 10 hours. Sagot ang pamasahe, sagot ang placard, no? Sagot ang sombrero, sagot ang pagkain, hindi hakot, di ba? Tapos puro bata. Yan yung pwedeng maging makinarya. Kung ma-harness yan ni Magalong or somebody like Magalong, no, into a machinery, eh di kumuha lang bawat isa niyan ng isa pang boto, eh siguradong panalo ka na. Di ba? Ibig sabihin may constituency. May constituency yung ganyang klaseng anti-corruption. Kailangan lang pamunuan, kailangan lang isabalangkas sa isang organisasyon, partido o kilusan at ayusin yung mensahe, yung narrative, yung kwento. At bigyan mo ng maayos na strategiya o mag-recruit kayo ng tigigisa, mag-recruit kayo ng tigagalawa, eh panalo ka na. Di ba?